Mahigit 100 taon nang walang hanap buhay. May pamilya. Meron po, sir. Oh. Nahinto yung dalawang estudyante ko ng college, sir. Oh, ito ang gusto kong tingnan dyan. Bakit siya nirevoke ang lisensya samantalang ang may pagkakasala ay ang operator, hindi dapat siya. Oh, yan. Ma'am, eto na. Kompleto na ang ngiti mo. Opo, sir. Oh, Fully na po, ikaw. sir. After 1 year ko. After 1 year na walang hanap buhay. Okay? O sige, pasalamat kayo kay ma'am. Isang bus driver ang dumulog sa pamunuan ng ating bida na si Congressman Busita dahil lumano mga idol sa palpak ng papel ng kanyang minamanehong bus. Dahil mantakin nyo mga idol imbis na bus company niya ang maparusahan, mismong itong driver ang napatawa ng parusa at na-revoke ang kanyang lisensya. Kaya ito ang inaksyonan ng ating bida mga idol. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Alright. Palang yan, tatawag pa lang ako sa'yo. Naano mo ba? Naano mo ba? Grabe lang. Ano? Itong dalawang to, lumapit sa office ko, nag-appeal kami. Okay, na-desisyon na yon. Pero nung nagbayad siya ng multa, sinabihan siya, ang lisensya niya, revoke. Revoke po. 2 years. Opo, 2 years. Kasi, nakita doon, may demerit siya. Alam mo ba yung demerit siya? Fake ORCR ng bus, fake ang plaka. Hindi valid yung demerits na ikinarga sa kanya kasi violation yon ng operator ng bus. Tama. Gawa lang kayo ng simpleng sulat Appeal letter. na simple na lang ninyo. Ako po ay bus driver. Na-revoke po ang lisensya ko dahil nahuli ako na ang ORCR ng bus ay fake, ang plaka ay fake. Opo, opo. Naniniwala po ako, hindi ako pwedeng ma-charge ng demerit sapagkat hindi ko po kasalanan yon. Yun po ay sa parte ng operator. Umaasa at nagpapasalamat. Pero ganun lang kasimple. Opo, sir. Wala nang maraming kwento, kailan ka nahuli. Kasi sisilipin sa system yun, ay oo nga, ayos. Mahigit 100 taon nang walang hanap buhay. May pamilya. Meron po, sir. Oh. Nahinto yung dalawang estudyante ko ng college, sir. Oh, ito ang gusto kong tingnan dyan. Bakit siya nirevoke ang lisensya samantalang ang may pagkakasala ay ang operator, hindi dapat siya. So, ang gagawin natin, nandito si Atty. Wendell, tutulungan ka sa appeal. I-assist. Salamat naman po, sir. So, pag nasettle na yan, mayroon naman tayong lawyers, no? Magfa-file tayo ng complaint against doon sa personnel na nagpataw sa'yo ng demerits na 20. Kaya naperwisyo ka, kaya na-revoke yung lisensya nyo. Mabuti, lumapit itong dalawa sa opisina ko. Papaglilinaw sa ating mga kababayan, hindi ito trabaho ng congressman. Okay. Advokasya lang po. Bakit? Wala namang ibang tutulong sa kanila eh. Hindi nila alam na mali pala ang ipinataw sa kanilang parusa. At ang maganda dito, si ASEC, Attorney Vigor Mendoza, ang chief ng LTO, kakampi natin. Kakampi, in the sense na pag tama tayo, approve without thinking. At kung wala naman si ASEC, Vigor Mendoza, nandiyan si Executive Director Greg Puwa. Ganon din. Basta tama tayo, approve without thinking. Pag wala yung dalawa, ang ginugulo natin si Atty. Wendell, may kababayan. Again, ha? Batanggenyo. Pero kagabi lang, Atty. Wendell, na-realize ko, ang congressman at ang senador, mambabatas. Di ba? Mambabatas. Tanong, maraming batas hindi na ipapatupad ng tama. Sino ngayon ang nagmamalasakit sa mga katulad nila? Wala, di ba? Align pa rin eh. Nagpasa ka ng batas, hindi naman na-implement ng tama. May problema doon. Kaya, Brother Jerry, simula sa 2025, meron tayong bagong advokasya. Real Service Advocates of the Philippines, RSAP. Ang babantayan natin, yung mga masusungit, suplado, masasama ugali na kawani ng ahensya ng pamahalaan at yung mga nabibiktima ng maling pagpapatupad ng batas. Yes, sir. So, sa ating mga kababayan, huwag po kayong malilito. Bagamat congressman ako, hindi rin ito pwedeng sabihin out of line yung aking ginagawa. Kasi usapang batas ito. Totoo na ang congressman at ang senador mambabatas.
Pero ang tanong, kung hindi na ipatupad ng tama ang batas, sino ang tutulong at magmamalasakit sa mahirap nating mga kababayan? Katulad nitong dalawang ito, pamilyado, may gitna ng taon, walang hanap buhay. Mabuti, naisipan nila na dumulog sa ating opisina. Bakit nga pala binabanggit ko ang senador? Congressman naman ako, ano? Parang napatawa yung kababayan ko, ano? Ang taas talaga ng IQ nito, ano? Sabi niya, mukhang may iniisip ka kabayan, Anyway, brother, itong dalawang ito, iwanan ko sa'yo. Yes po. Opo, sir. Oo. Kaya binanggit ko na rin po sa inyo yung idinudulog ko para malinaw sa inyo. Sa mga kababayan natin na na-revoke ang lisensya dahil sa demerits, dumulog po kayo sa aming opisina. At may kakampi tayo, si Attorney Wendell, Attorney Greg Pua, and ASEC Bigor Mendoza. Isa lang naman ang ating pamantayan. Basta tama, 100% kakampi natin sila. No? So, yun lamang po. At bibigyan namin kayo ng update kapag na-resolve na ang kanilang problema. Pero babanggitin ko na rin sa ating mga kababayan. Nagkonsulta na ako, brother, sa lawyers ko. Maliban sa aking evaluation, assessment, with respect to ASEC Bigor Mendoza, kasi ang LTO, implementing agency, hindi sila ang gumagawa ng IRR. Paglilinaw po hindi LTO ang gumagawa ng IRR ng batas. Pag-usaping law enforcement, kaugnay sa sasakyan at rehistro at lisensya, yan po ay sa level ng DOTR. Nireview po natin, Attorney Wendell, na base sa aking pagsusuri at kinonsulta ko sa mga lawyers, questionable yung pagpapataw ng demerits sa mga motorista. Bakit? Ang ginamit na basehan, yung IRR nito, na katulad ninyo, itong Republic Act 10930. Kung pamilyar itong kaibigan ko, kababayan ko, yung Republic Act 10930, dalawa lamang ang intention ng author ni Senator Grace Poe. One, pag 5 taon yung lisensya mo, sa loob ng 5 taon, wala kang violation, wala kang huli. Ang ibibigay sa yung lisensya, good for 10 years. Opo. That's number 1. Number 2, na intention, layunin ng batas ni Honorable Senator Grace Poe, higpitan ang pagbibigay ng lisensya. Ibig sabihin, yung tamang proseso. At nabasa ko doon, Attorney Wendell, pag ako ay halimbawa, pinekay ko ang aking documents, tapos halimbawa siya ay empleyado ng LTO, at naging party siya, kaya ako nagkalisensya, pero questionable, ako at siya pananagutin ng batas. No more, no less. Yun lang ang binanggit doon. Wala pong sinabi ang batas na LTO, kapag may violations, mag-set kayo ng demerit system. Pag lumampas ng ganito, i-revoke ang lisensya. Walang sinabi ang batas na ganon. Yun po ay nabanggit lamang sa IRR. But of course, lilinawin ko po, ang LTO, tagapagpatupad lamang. Hindi sila ang gumagawa ng batas, hindi sila ang gumagawa ng IRR. Kaya po, dapat malinaw natin para hindi naman tayo bumabakbak sa LTO na hindi naman nila kasalanan. Ano po? So, yun po. At ating bibigyan ng special attention yon. At itong dalawang ito, ang buhay na patunay na sila ay biktima nitong ipinatutupad ng LTO na demerit system. Okay, yun lamang po. Maraming salamat. At pansamantala, magpapaalam ako dito sa aking kababayan at kaibigan. Salamat. Hulog ka ng langit sa dalawang to. No? Okay, Salamat, okay. sir. The next day. Siya yung 1 year mahigit ng walang hanap buhay. Na-revoke ang lisensya dahil sa demerits na ang problema, yung violations na naikarga sa kanya, violations ng operator. May info ko, nirecommend mo na kay ASEC at pinormahan na ni ASEC. Oo. Kunin natin anong apelido, sir? Apelido. Guillermo, sir. Guillermo po. Guillermo. Ang apelido niyo, Guillermo? Opo, sir. Taga saan kayo? Tuwigraw. Naku, tugig ka. Guillermo ako kung. Nga, sir. Naloko na. Tingnan mo Pero yung sir. Attorney Greg Guillermo. Greg, po. Attorney Greg Guillermo Owa, Mr. Guillermo, biktima ng sistema na naabutan nila na matagal nang ipinatutupad. Kita mo, tinamaan pa kamag-anak mo. Sigurado ko kamag-anak niya bakit? Guillermo, taga-Tugigaraw. Taga-Tugigaraw. 100%. Galing kaming Ilocos lahat yan. Ilocos din ako, sir. O yan, okay, tamo, bilog ang mundo. Ibig sabihin, yan yung malaking challenge kay Director na talagang we have to address this problem. Yes. Hindi ibig sabihin magkamag-anak sila.
kundi dahil kawaawa. Mahigit ng isang Isang taon. taon. Pero bilog talaga ang mundo. Ang daming mabibiktima, napasama pa yung kamag-anak ni Director. Yung kasama mo, more than 1 year din. Kasabi nga siya sa araw din yun, isang bus lang din po, isang kumpanya lang po. Siyempre, tawag pa lang yan. Ito na po. Ito na po. Oh, leave, order. Mag-undergo lang ng psychiatric. Pero dito na lang yan. Pero excuse me, mabuti binasa ni Director. Pahawak. Gusto kong humirit eh. Pero siyempre, anuhin mo ako kung mali ako. Siya ay 1 year nang naperwisyo, pati pamilya niya. Okay? Tapos may another requirement na naman siya. It involves time and money. Yes po. Parang pasensya, parang kasobrahan. Siguro, for purposes of matiyak na nasa normal condition pa rin yung kanyang pag-iisip, ang pwede lang gawin siguro natin, alika, psychologist, paki-assess mo nga itong tao na ito kung nasa normal pang pag-iisip nito, baka yung mahigit 100 taon niyang walang hanap buhay, pamilyado, baka naapektuhan yung pag-iisip niya. So, ang punto ko dito, Director, with all due respect, Yes po. pagkaanin naman natin. Sige. Baka makapag-invite kayo ng psychologist na i-assess to, mag-usap dito. Dito sa clinic natin. Kasi sa baba rin naman, pang-assist na lang siya. Para hindi na siya gagastos, shortcut na. Yes po. Yes po. Okay ba yun? Oo. Oo. Kasi hindi ko pwedeng kontrahin ng LTO na hindi siya mag-undergo ng neuropsychiatric assessment. Kasi pwedeng sa 1 year niyang walang hanap buhay, pamilyado, baka naapektuhan yung Yung kanyang dalawang moral. official, standby. Di ba? Aral. Oo. Ang hirit ko na lang sa'yo, huwag na siyang magastusan, huwag na siyang maabala, shortcut No na. problem. Meron tayo dyan sa baba. Sige. Pasamahan. Lance! Iyan Oo. na natin, samahan na lang. Tama. Kasi, di ba, Implement na natin. oo, tapos yung lisensya niya. Oo. Pero ang maganda lang dito, una, na-resolve. Pangalawa, na-discover namin na may problema. Pangatlo, pag-uusapan sa Kongreso with the help of LTO, ASEC, and DOTR. Yes po. Yes po. Kaya talagang ikaw ay bayani. Oo. Ikaw ang naging daan. Anyway, Okay. Congrats. kayo ng bala dito. Okay. Yes po. Salamat. Thank you. Thank you. Okay na. Yes. No? Patawarin mo na lang kung sinong nasa likod noong ini-implement ng LTO. Okay na yun, sir, at Hindi least. ko na sasabihin sa'yo kung sinong DOTR noon, sinong ASEC. Kasi pass is pass. At least mapagbigyan naman kami sa hiniling namin na mawala yung demerits bilang isang Hindi, driver. maganda rin, instrumento ka. Okay? Yes po. Thank you. po. Thank you, sir. Okay na yun sa'yo? Opo, sir, okay na kami dalawa. For release na po ng lisensya. For release? Opo, sir. Brother Matt, ito yung mahigit 1 taon walang hanap buhay. Na-revoke ang lisensya dahil sa demerit system. Alam mong problema doon? Hindi sinabi ng Republic Act 10930 na magpataw sila ng demerits at mag-revoke ng lisensya. Pangalawa, labag sa batas yung outright revocation, walang due process. Pangatlo, mali ang pataw ng violation sa kanila. Dahil base doon sa nakita natin dokumento, kasalanan ng kanilang operator. Pero napatawan sila ng demerits. Kaya tinulungan natin. Ang mabigat nito, yung bus company, nabawasan ng driver. Pati ikaw, Ito, ganun din. Bus driver. At nawala ng hanap buhay. Affected ang bus Pamilya. company. Pamilya affected. Company affected. Marami na ang mga ganitong nabiktima. Kung tuloy-tuloy, ang sinisira nito indirectly yung ating ekonomiya. Siyempre, di ba, yung mga pasahero ng bus, naghahanap buhay yan hindi lang naman bus drivers ang ganito ang dinadanas, pati mga truck drivers, no? So, in-action na natin yan. Nagpasa tayo ng House Resolution sa Kongreso. Umaasa tayo na ito ay bibigyan ng pansin ng leadership ng House of Representatives. At umaasa rin tayo na sa tulong ng chairman ng Committee on Transportation sa Kongreso, si Honorable Congressman Romeo Acop, ay maimbestigan to para maputol na yung pagdami ng mga nabibiktima na katulad nila. Ikaw, mahigit 1 taon din? Sabi Ah, sir.
Tingnan Sir, mo po. yan. O, ito pa pala. Ito, Opo, kasabay pa yun, sir. ito nilapit natin kay Executive Director Attorney Greg Pua at kay Attorney Wendell. Siyempre, in-approve ng Assistant Secretary Chief LTO Attorney Bigor Mendoza yung resolution para maibalik sa kanila ang lisensya. In-approve sapagkat napatunayan natin na hindi dapat sila pinatawa ng demerits doon sa violation na nagawa noong kanilang company. Ikaw kapatid, ano naman problema mo? Bus driver ka din. Mahigit 100 taon ka na rin na walang hanap buhay. May pamilya ka. Yon brother, ilan ang anak mo? Maliliit pa. Ang misis mo may hanap buhay. Kita mo? Kita mo? No? May gitsang taon nang walang hanap buhay kasi ang kanyang talento pagmamaneho ng bus. May gitsang taon nang walang hanap buhay, may 2 anak na maliliit, asawa niya walang hanap buhay. Alam mo, manhid ka pag hindi uminit ang ulo mo. No? Nakakaperwisyo. Pero gusto kong banggitin, Brother Matt, itong Republic Act 10930 kasama ang implementing rules and regulations, lumabas at ginawa at lumabas ito hindi panahon ni Secretary Bautista ng DOTR. Hindi rin ito panahon ni ASEC LTO Chief Bicol Mendoza. Hindi nila ito panahon. Hindi rin ito panahon ni Attorney Greg Pua, Executive Director. Nililinaw ko, baka yung ating mga kababayan magagalit kay Secretary Bautista. Baka yung iba magagalit kay ASEC Bicol Mendoza. Magagalit kay Attorney Greg Pua. Yan pong tatlong nabanggit natin, kakampi natin. Kaya kung mapapansin ninyo, yung mga naging problema ay mabilis nating nasusolusyonan. Kasi sila, pag dumulog tayo, basta tama, mabilis ang resolution. No, nililinaw ko sa inyo, hindi nila ito kasalanan. Kaya ang maganda naman, sila ay mabilis umaksyon. At babanggitin ko na rin sa inyo at sa iba pang mga kababayan natin na na-revoke ang lisensya na kung papansinin natin, labag sa batas at hindi makatarungan. Bakit hindi makatarungan? Ha? Pinagmumulta na ng malaking halaga sa bawat violation, i-revoke pa ang lisensya. Ang hindi pa makakatarungan para sa inyo, kung ako ay driver ng pribadong sasakyan at pinatawan ako ng 5 demerits at kayo ay may kaparehong paglabag sa akin, sa inyo times 2. Opo. 5 times 2, that is 10. Ay, anong pagkakaiba kung ako ay may paglabag, driver ng pribado at kayo na bus driver? Samantalang kung hindi ako nagkakamali, kung bilang ng aksidente ang pag-uusapan, mas marami ang involvement ng private vehicles kumpara sa bus. Tama kaya? Opo, sir. Tama po yan, sir. Oo, hindi naman ibig sabihin, kaharap ko sila, bias tayo, Brother Matt, no? Ibig ko sabihin lang, dapat maibigay sa taong bayan yung tunay na serbisyo publiko, hindi perwisyo, no? So, ibig mo sabihin, ganun din kapareho. Opo, sir. Bus driver ka. Nanahuli siya November 9. 6 yata. Sa amin, November Sumulat ka na 16. sa opisina ko. Hindi pa po, sir. Kasi, sir, Ganito, sumama ka sa opisina ko para ako ay may kapangyarihan na sumulat sa LTO para sa'yo. Susulat ka, alalayan ka ng aking staff, tapos mag-a-attach tayo ng documents. Tutulungan ka namin. Apo, Saan bang releasing ng lisensya? second floor po, second floor. Second floor? Opo, doon sa kabila. Saan? Doon sa kabila, sir. Sa kabila? Punta natin. A few moments later. Saan ang releasing ng lisensya? Second floor po. Second floor po. Thank you po. Good morning. Ma'am, good morning. Merry Christmas po. Yes po. Morning, ma'am. Ma'am, in-assist ko lang ito. Ako sir, ano po yan sir? Tayo lang kayo dyan. Ano po yan? In-assist ko na lang sa iyo, ma'am, kasi ito ay more than 1 year nang walang hanap buhay. Opo. May decision naman po yata. Meron na po yan. Opo. Sige sir, upo ka lang po muna sir. Okay po. Babasahin ko lang po. Okay po. Sige sir. Siyempre, dadaan sa inyo. Wala akong nakitang problema, madam, sa Republic Act 10930.
doon kami may nakitang problema sa implementing rules and regulations. And hopefully, by January po, may imbestigahan at may tama. Opo. Magkaroon ng revision, sir. Ano po? Sige po, intay po Yan, namin. ano ko lang, sir? Pa-print out ko lang. Ano bang pangalan yun? Yan. Nangitin na rin si Kuya. Kapareho. Pareho din, di may Paano ko lang yung ano. okay. Ganun lang din naman yata problema. Parehas lang. Ayusin lang. Magandang pamasko naman sa Oo naman, kawawa naman eh. Gusto mo, hati tayo doon sa may isang taon nilang walang sweldo. Hanggang kailan yun? Tatlo? Dahil Dalawang muli ko siya. Si Salyer mo po. ibigay mo Okay. sa akin itong papel. Contact number. Hindi, tsaka in your case, enforcement kayo. Hindi nyo pwedeng questionin. Di ba? Kaya na rin namin, sabihin sa amin. Hindi. Yung proper ano yan, enforcement yan. Hindi, tsaka wala kayo sa position para questionin. No? Tulungan mo. Sige, brother. Action na natin yan. Brother, alika. Si Attorney Wendell, hindi na yan mag-break time sa lunch. Kasi nung makita yung dalawang anak mo, awang-awa siya sa'yo. Salamang ka. Older, 2 years older si madam sa akin. Ano? Okay No? lang. Di ba? Hindi man halata. Hindi naman. Sipag mo eh. Oh, sir, ikaw din. Kasi pag ganyan. Hindi. Sige, Salamat po, kayo, ma'am. Mali lang po. ako. Salamat po. Salamat po, Oh, nasaan? Kayo. Sige. Oh, yan. Ayan na. Ma'am, eto na. Kompleto na ang ngiti mo. Po, sir. Oh, Fully na po, ikaw. sir. After 1 year. After 1 year na walang hanap buhay. Okay? O sige, pasalamat kayo kay ma'am. Thank you, ma'am. Merry Christmas po. Ma'am, dito ka sa tabi namin. Hawakan niyo yung lisensya niyo. Bakit yung lisensya niyo? Ano yung lisensya niyo? Ipagmalaki niyo. Bilat sa init, minsan basa din ng ulan. Pawis na gumuguhit sa mismo ring katawan. Kadalasang sumisingit, pagod nararamdaman. Ngunit diretso sa pagpilit kung malaman ng tiyan. Bawat daanan masikip, pinipilit malusutan. Marating lang ang lugar na dapat kong puntahan. Maihatid ng pagkain, serbisyong Ingat kayo, ha? nakalahan. Para sa mga taong kailangan kong pagsilbihan. Yung mga Napili kong hanap buhay, makipagsapalaran. Magdamag man sa daan, puyat man ay tatatagan. Para sa pamilya ko na laging nakaabang. Handa akong gawin Oh, lahat. congratulations. Ng marangal, kahit pa may sandaling tila ba Ayan, natatapakan ng karapatan sa tuwing minsan ay nararanasan. Di patas Okay. sa pagtingin ng ilang nanunuto. Ingat kayo, ha? Mga taong Tawagan, ha? abusado sa kimsa Oh, may kapangyarihan. bas ang minamaneho mo, no? Thumbs up, syempre. Thumbs up. Thumbs up. Yeah. Okay. Salto. Ingat, ha? Ingat kayo. May pagkakataon din na tila naaapi. Mga tama na katwiran ay naiisang tabi. Mga dapat ay napapalitan ng mga mali. Dulot ay kalituhan kaya't laging nauuwi sa pagpataw ng multa na may akamang halaga. Kakarampot lang ang kita, aagawin pa nila. Perang dapat sa pagkain ng pamilya at iba pa sanang gastusin sa tahanan. Minsa'y walang wala pa ngayon. Alam ko na kung sinong dapat takbuhan, sinong dapat kong tawagan na pwede kong sandalan. Isang tao na kayang ipagtanggol ang sino man. Basta nasa tama ka, handa ka niya na kampihan. Ipaglalaban ng karapatan bilang isang malayang mamamayan sa bansang tinutungtungan. Ito'y munting panawagan sa kinauukulan. Pakinggan mga hinaing, wag pong bingi-bingihan. Ka ng mga body ka nag-isa. Basta't nasa tama may kakampi ka. Nandiyan si Colonel Busita.